O eto, pakinggan mo ang sasabihin ni Senator Bato. So ayun mga bossing, plain and simple. Ito lang ang masasabi natin mga bossing. Dito kay Bongbong Marcos, wala talaga siyang plano sa Pilipinas. Yung mga kandidato niya, wala talagang plano sa Pilipinas mga boss. Yung mga kandidato niya, puros mga kabubuhan lang talaga. Mantakin mo ang tulong na ibibigay nila. Ang tulong na ibibigay nila, konti lang. Eh bakit pa natin iboboto yung mga kokonti lang ang tulong na ibibigay? Pakinggan naman natin itong mga sasabihin ng mga kasama niya. Kung ano yung mga sasabihin tungkol sa mga pinagsasasabi niya. No, so I don't see anything wrong with that. Kanina sinabi. Sabi nito ni Abalos, none of them are concerned. Ano ba yung sinabi niya? No, so I don't see anything. And none of us are against extrajudicial killing. None of them are against extrajudicial killings. Wala daw sa kanila ang galit sa extrajudicial killing. Tapos kanina naman, sabi naman ni Bongbong, itong mga kandidato niya, alam na daw ang gagawin sa Pilipinas, magbibigay lang ng konting tulong. Putang ina niyan. Boboto pa dating mga hayop na yan, magbibigay lang pala ng mga konting tulong yan. Eto naman na sinabi ni Tulpo. More on performance-based. That's yun po ang napag-usapan po namin. Performance-based? Tangina mo bakit? Nagsasayaw ka ba? Kumakanta ka ba? Anong performance ang sinasabi mo? Tarantado, wala ka pa napapatunayan. Saglit ka pa lang naging DSWD secretary, wala kang silbi. Pagkatapos noon, naging congressman ka na, putangin ang ginawa nyo lang ni Romualdez, humawak ng itlog sa palengke. Anong sinasabi mong performance-based? Diretso. Hindi po namin aatakihin yung kabila. Sabi nga natin, we don't like that negative publicity. You don't like negative publicity, pero si Bongbong kung ano-ano sinasabi. You do not like negative publicity, pero si Bongbong panay ang atake sa kabila. Putang ina nyo, mga manloloko kayo. Paano nakukuha nyo magsinungaling ng ganyan harap-harapan? If you do not like negative publicity, talk to Bongbong. Sabi mo, Bong, umalis ka na. Matulog ka na lang, putang ina, kasi ba't sumasama ka pa sa kampanya? Ayaw nyo naman pala ng negative publicity. Kung ayaw nyo ng negative publicity, bakit hinayaan nyo magsalita ng mga suka-suka? Yang ninyo, maglabas kayo ng plataforma, ng pangako, ng mga bills na gagawin nyo. At saka ilagay nyo kung paano nyo gagawin, katulad ni Pastor Apollo Kibuloy na mayroong 70 bills at doon yung bills na yun organized. Alam niya kung paano niya atakihin. Nandiyan yung current bill, ano yung improvement, ano yung gagawin, saan kukunin yung pera. Comprehensive, hindi yung puro salita. Kumambyo naman ang ilang senatorial candidate sa paglalatag ng mga local project para sa Iloilo. Ang re-electionist na si Senator Francis Tolentino, target gawing medical tourism hub ang probinsya. Dapat mapalakas po yung mga medical schools. Asus! Tangin na ka 6 na taong ka naging senador, di mo naisip yan. Di sana meron kang bill na ginawa para dyan. Ngayon mo palang iniisip kung kailan tatakbo ka ulit. Anak ng tinapay ka, Sa Iloilo, ang sinasabi nila, ayan na, putya, pag nagsisinungaling, nasasamid. Tinan mo, nasamid. Yan ang sinasabi ko kay Tol. Tol, kasi masyado ka kasing traitor. Hindi mo na alam kung anong sasabihin mo. Hindi mo alam kung dilawang ka, pulahan ka, kung Duterte ka. Hindi mo na alam. Kaya yan, nasasamid-samid ka na. magagaling yung doktor nyo rito. Dapat pasyalan na ito gaya ng Singapore o Thailand. Wow, Singapore, Thailand? Tanga na, walang magnanakaw dun. Walang magnanakaw dun. Dito lang marami. Ito si Camille. Si Camille naman. Sige, pakinggan natin si Camille. Bagong edukasyon naman ang ipinresinta ni Representative Camille Villar. Tapos marami ng kurso, for example, AI, or marami ng kurso na perhaps 10 or 20 years ago we didn't have, but we need now. And what's very important is that we make all of our graduates competitive. Pwede naman. Pwede naman. Maganda naman yung sinabi. Naniniwala naman ako. Puta to si Abby, walang plano yan.
Pag tinanong mo si Abby, walang plano yan. Ang plano yun, awayin lang mga Cayetano. O, sige, Pacquiao, anong gusto mong gawin sa Pilipinas? O sige, ang mahal-mahal ng relos mo. Anong gusto mong gawin sa Pilipinas? Dating Senador Manny Pacquiao, maliliit na negosyo sa bawat probinsya ang pambawi sa ekonomiya mula sa epekto ng pandemya. Kasi dito sa bansa natin, 99% ang small medium enterprises. So including na micro, small medium enterprises. At kung hindi natin yan sila tutulungan, hindi natin palalakasin yan. Paano? Paano mo tutulungan? Paano mo papalakasin? Imposible na magkaroon tayo ng makarecover kagad tayo economically. Utangin na mo, wala ka naman alam sa ekonomiya. Mag-boxing ka na lang, pinagsasasabi mo. Gago, paano mo tutulungan yung mga MSME? Na mga paano? Hay na, hindi mo mas alam. Ako na magsasabi, ease of doing business. Tanggalin nyo yung red tape. Putang ina, sari-sari store lang, ang daming permit. May mayor's permit na, may barangay permit pa. Kung ano-anong clearance ang kinukuha. Tanggalin nyo yun. Yung sasasabi nyo. Pucha, may mga ganyan ka pa, Pacquiao. Nakita nyo ba, panahon ni Bongbong, dinidemolish yung mga nagtitindang mga maliliit na mga tindero? Tinatanggal sa kalsada, inaagaw ng mga sidewalk clearing yung mga negosyo nila. Si Pacquiao, sinungaling din eh. Presenting benepisyo para sa barangay Ito naman, ano naman? officials naman ang priority project ni Mayor Abby Binay. Mabigyan na ng sweldo yung ating mga barangay officials rather than honorarium lang yung nakukuha nila. Maganda yan. Hindi, ito ang maganda kasi kapag ikaw ay mayor. Yan ang maganda kapag ikaw ay galing sa executive. Executive kasi ang mayor. In fairness dito kay Abby Binay, ha? In fairness dito kay Abby Binay, mas matalino to kaysa dun sa isang ate niya. Kasi abogado naman to. So, tama yun. Actually, yan din ang gustong gawin ni Ben Tulfo eh. Ang problema sa barangay, walang mga sweldo, honoraryo lang. Tapos, yung mga barangay chairman, ang tagal-tagal na magiging mga barangay chairman, pag napalitan sila, wala na. Wala silang natatanggap na benepisyo galing sa gobyerno. Dapat naman meron. Halimbawa, 15 years na naging kapitan. Dapat naman may natatanggap yan sa DILG, sa GSIS, mga ganyan. Dapat may mga pensyon naman na natatanggap yung mga ganyan. Lalong-lalo na yung mga tumagal ng tanod, tumagal ng kagawad, tumagal ng... Dapat meron. So ito rin ang maganda sa sinasabi ni Abby Binay. Pero wag niyo iboto yan. Wag niyo iboto basta kay Marcos. Kasi magagaling lang mga akuma nga yan. Ano nga asahan mo sa mga taong ganito? Yung pinuno nila, sinungaling. Hindi ba? So kung sinungaling yung pinuno, itong mga nagsasalita, mga sinungaling din. Puro pangako yan. Walang mga gagawin niyang mga yan. Kasi parang si Bongbong lang din yan. 20 pesos na kilo ng bigas. Uniteam. Itutuloy yung war on drugs ni PRD. Itutuloy yung mga bill. Wala kahit isang natupad. Diretso. Hindi naman dumalo sa press con si Senadora. Hindi dumalo si Aimee kasi putang ina nagkaroon daw ng kulani sa kilikili, kakataas ng kamay. Sa sobrang daw nito. Sa sobrang kamanggagamit nito, ayan na daw, tinubuan na daw ng kulani sa kilikili. Ni Marcos at Pia Cayetano, maging ang mga re-electionist sa sina Lito Lapid at Bong Revilla. Si Lito Lapid, hindi rin nagpunta. Wala naman siyang sasabihin eh. Pag tinanong mo siya, Lito Lapid, anong plataforma mo? Wala. Putangin na nyo. Tagal-tagal ko ng senador, wala naman akong ginagawa. Ngayon nyo pa ako hahanapan ng plataforma. Kaya talagang hindi atin yan si Lito Lapid. Usapang plataforma yun eh. Usapang anong gagawin mo. Anong gagawin ni Lito Lapid? Matagal na siyang nandiyan dyan. Wala namang ginagawa yan. Tapos ngayon, nahanapan mo ng gagawin. Loko-loko, di nabisto siya. Ito naman si Bong Revilla. Busy siyang mamigay ng mga ayuda eh. Pero si Revilla nagsagawa ng motorcade sa buong syudad. Tangina, nag-motorcade na lang siya mag-isa. Sabi niya, motorcade na lang ako. Putangin na to si Bongbong, sweetik. Malas eh. Hindi man sumayaw, may depensa naman siya sa mga nagsasabing budots lang daw ang ambag niya sa Senado. Out of 2,000... Hindi, ito ako, naniniwala naman ako kay Bong Revilla na marami tong batas na ipinatupad sa tagal ba naman? Tagal ba naman naging niyan? Sa tagal ba naman na naging senador niyan? Marami nang nagawang batas yan. Pero wag niyong iboboto yan. Wag niyo iboboto. Bakit? Kasi nga,
Nandoon siya sa team ng mga kawatan eh. Nasa team siya ng mga magnanakaw. Kahit anong tinumo na tao, kung ang pinuno nyo magnanakaw, ganun ka na rin. Kaya hindi natin to iboboto mga boss. Wag. Kasi pag binoto nyo to, wag natin bastusin na si Bong Revilla, ganito, ganyan, walang alam. Matagal na rin naman tong naninilbihan at may mga napatunayan na rin naman to. Pero dahil tumatakbo siya under sa team ni Marcos at ayaw na natin sa kasinungalingan ni Marcos, wag na rin nating iboto to. Ganun na lang. Na na-file ko, 343 batas na ngayon. Yun, nagbudot si Bong Revilla sa Senado. Kaya ayos yan, kaya magbudot sa tayong lahat. Target ng koalisyon na malandslide ang boto ng higit 1.6 million Ilonggo voters. Nagbabalita mula sa frontline. Ayun, palakpakan. O, kita nyo naman, di ba? O, paano ka maniniwala dito sa mga ganitong klase ng mga politiko? Eh, mga walang silbi sa buhay, katulad ng kanilang amo na si Bongbong Marcos. Hindi, ito lang kasi yan, mga boss, ha? Matagal na tong mga to nandiyan dyan. Si Soto, si Lacson, si Revilla. Ang tagal na nila na nandiyan dyan, mga bossing. Ang tagal na nilang mga senador. Magbigyan naman natin, wala naman nagbago sa bayang Pilipinas. Okay, ang daming nagawa ni Bong Revilla na batas. 300. Pero tanungin mo siya, ano doon sa 300 na batas na ginawa niya, ilan doon yung nagpayaman na sa mga Pilipino? Hindi natin alam. Oo, so hindi naman porket marami kang ginawang batas, may silbi ka na. Oo, pero ang importante kasi, simula nung naging senador ka at gumagawa ka ng batas, ilan na ba yung batas na ginawa mo para sa mga mahihirap na Pilipino para maging first world country tayo? Ano na ba yung efforts na ginawa ninyo para talagang mapaunlad ang Pilipinas? Hindi ba? Sa mga senador na yan, tanungin niyo, ang tagal-tagal na nila, yumaman na ba Pilipinas? Nagkaroon na ba tayo ng ano? Nagkaroon na ba tayo dito ng buhay na masasabi nating maalwan talaga, ng buhay na magaan, ng buhay na masarap, ng buhay na masaya? Wala, hanggang ngayon third world country pa din tayo. Hanggang ngayon 70% ng Pilipino mahirap. Hanggang ngayon ang mahal pa rin ng tuition fee, ang mahal ng presyo ng bilihin. Hanggang ngayon mas advanced na po yung ibang bayan sa atin, mas advanced na yung ibang bansa sa atin. Yung dating Cambodia, nasa baba natin. Ngayon, mas magaling na sa atin. Ultimong Timor-Leste nga. May mga party na may mga ginagawa ng Timor-Leste na hindi pa natin ginagawa. Mga taga dyan sa South Africa. Marami ng mga South African countries ang ano na ngayon, gumagawa na ngayon ng mga trend nila. O tayo, anong ginagawa natin? Ilan trend meron tayo? Utangin na, PNR na lang meron, sinara pa. Sigurado ko yung subway project ni PRD, ipahihinto rin ito ni Bongbong yan. Pahihinto niya yan kasi ganun din ang ginawa ni Cory. Ayaw ni Bongbong na mabigyan ng credit ito si Duterte. Kaya lahat ng mga magagandang ginawa ni Duterte, sinisira niya. Ganun ang style ng mga hayop na yan. So bago na tayo, doon na tayo sa mga bagong kandidato. Kasi yung mga bagong kandidato, magpapasikat yan. Yung mga bagong kandidato, mga ganado yan. Hindi katulad nitong mga hinayupak na ito na ang tagal-tagal na nilang mga senador, wala namang nabago sa bayan nating Pilipinas. Naghirap pa nga lalo eh. Sa tuwing merong expose ng mga kurakot, laging nandiyan yung mga pangalan nila. O kaya ngayon, maglagay tayo ng mga bagong kandidato na bukod sa magsasalba kay VP Sara sa impeachment, ay sigurado ako na magtatrabaho talaga para sa Pilipino. So PDP laban tayo. Pastor Apollo Kibuloy, Jimmy Bondoc, Marcoleta, Bongo, Bato de la Rosa, Philip Salvador, Hinlo, si Vic Rodriguez, sino pa yung isa? Yung taga Ilocos. Lahat yan. At dyan sa mga lugar ninyo, iilan na lang yung PDP laban. Yung mga mayor, konsihal, congressman, dyan sa mga lugar ninyo, iboto po ninyo yung mga PDP. Dahil kung hindi PDP, sigurado magdanakaw yan. Lagi niyong tatandaan, pag hindi PDP, magdanakaw. Pag PDP, Duterte yan, tatak Duterte, trabahong Duterte, sigurado matino yan. Okay? Mabuhay kayo mga bossing. Maraming salamat sa inyong panunood. At sana ay kayo ay laging manood
Oh, maraming salamat sa inyong sa inyong mga panonood, mga bossing, at mabuhay kayo, at sana ay mag-like kayo at mag-share. At sana din po ay kayo ay laging mag-super thanks. Lagi niyo pong isusubscribe itong ating channel at i-alok sa lahat ng mga kaibigan niyo.